Okay. Bago po ang lahat, muli ko po kayong binabati ng maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin ngayong gabi ito na ating pong pinagdiriwang ang kapanganakan ng ating lumikha, kapanganakan ng ating manunubos, kapanganakan ng ating tagapagligtas, kapanganakan ng ating Panginoon at Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Well, in fact, this is not the real date. Ulit-ulit ko, hindi po yung eksaktong date ng kanyang kapanganakan o yung kanyang pagbaba sa lupa. Hindi po ito ang kanyang eksaktong date. Actually, naganap po ito during summer. Kasi kung during winter po ito gaganapin yung kanyang pagbaba sa lupa at siya ipanganganak sa isang major o sa isang sabsaban, hindi po makatatagal ang isang sanggol doon. Napakalamig po sa labas during winter time in Bethlehem. Maging yung mga iba pa pong mga characters doon, hindi po pwedeng mamalagi doon sa major o sa sabsaban ng mga tupa during winter time. So, most probably during April or May or June. Pero, ang sabi ko nga last meeting natin, wala na pong bearing sa atin yun kung ito man ay celebrate natin ng November 1, it's okay. Diba? Kung ito man ay celebrate natin ng December 25, lalong okay. Actually, Christians celebrate the birth of the Lord every day of their lives. Amen po ba? Araw-araw, sineselebrate natin yun. Kasi yun ang the greatest gift na natanggap natin sa kabuuan ng ating buhay. Tama po ba o tama? Tatlo lang yung tama. Tama po ba o tama? Gusto niyo matapos sa ganang mensahe? Kailangan lahat ay magtatama. Tama po ba o tama? Tama! Amen. Yan, tatapos agad. Kasi kapag kukunti lang yung umi-amen, uulit-ulitin ko. Mamaya kayo kakain. Okay. The title of our message, sabi ko nga kay Sister Irene kagabi, bago kayo mag-raffle, bago kayo makatanggap ng kung ano-ano man dyan, sermon muna, sabi ko. Natawa ko siya. Actually, this would be a real sermon sa atin. So, ang pamagat po, may lugar ba si Jesus, ang ating Panginoon, sa celebration natin ngayong gabi ito? That is a question not only for me, but for all of us po. Kaya makikinig tayo dahil titingnan ng Panginoon na ating puso ngayong gabi ito kung sino nga ba ang sentro ng iyong ipinagdiriwang tuwing araw ng Kapaskuhan. Kapag may dumarating na pagdiriwang at may panauhin tayong ini-expect na darating, lalo na kung VIP ito, di ba? Ano yung VIP? Very important person. Ano ba normally ginagawa natin kapag ini-expect natin mayroong VIP na darating sa ating occasion? Of course, matagal pa pinaghahandaan na natin ito. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen. Gusto nyo tumagal? Sige. Of course, pinaghahanda natin ito. Naglilinis tayo. Di ba? Nung venue. Kung bahay natin yung magiging venue, nagpapalit tayo ng bagong kortina. Di ba? Yung mga kubyertos, yung mga nakatagong mga sa China cabinet na hindi ko nagagamit, ilalabas siya. Yung mga hindi nagagamit na mga pinggan. So, nag-aayos ng mesa, ng makakain, at kapag umpisa na ng party, nagbibigay ng mauupuan sa bawat bisita. Di ba? Nag-entertain tayo. Tayo yung host eh. Di ba? Dito ka uupo, dito ka upo.
Sa dinami-dami ng mga bisita po. Pero, naranasan na po ba ninyo na sa dinami-dami ng mga bisita at ganap sa program na inihanda ninyo, yung tunay na VIP, parang nawala sa isipan mo. Parang yung tunay na VIP nung dumating siya, wala kang nakareservang upuan para sa kanya. Di ba kapag VIP, huwag kang uupo dyan. Mayroong uupo mamaya dyan, wala pa lang siya. Di ba ganun ang ginagawa natin kapag VIP? Pero hindi. Dito po, may pagkakataon sa dami ng iyong kinakausap, na ini-entertain, mga programang iyong iniisip during yung kabuuan ng party, nakalimutan niyo yung VIP na darating, na sa buong buwan, siya lang ang tanging iniisip mo na paliligayahin mo sa party niyon. So nakalimutan yung VIP. Same is true po. Sa pinaka-espesyal na selebrasyon ng taon, ito nga, yung Pasko, naging abala tayo sa paghahanda ng mga gifts, ng mga pamimigay ng mga aguinaldo, ng parties, reunions, and all that. The question is, bago yung question, naging abala tayo at yung pinaka-espesyal na celebration ng taon, sineselebrate natin para sa isang VIP. Pero, ang sineselebrate ang walang maupuan. Same is true doon sa aking kinuwento kanina, sa aking introduction. May lugar ang pagkain doon, may lugar ang mga regalo, may lugar ang mga programs na kasulat na dyan. Di ba? May lugar ang selfie-selfie. Marami akong nakita kanina. Di ba? Meron nagpunta ron, meron dito, meron doon. Merong lugar ang lahat sa programang ito. May lugar ang Panginoon sa mga decorations. May lugar ang Panginoon sa ating inawit kanina. But the question is, meron ding makikita niyo sa mga paron ang ating Panginoon. Sa mga stars na yan kumukutitap, nandiyan ang Panginoon. But the real question is, makikita ba ang Panginoon sa iyong puso? Kasi nakita ng lahat eh. May lugar ba si Jesus sa celebration mo ngayong gabi nito? Hindi ba mapuno yung iyong isip sa paghanda sa anumang mga bagay? Sabi po sa Luke 2:7, sabi dito, there was no room for them in the inn. Napaka-ironic po. Ipinanganak ang isang tagapagligtas, ang isang Messiah, manunubos, pero walang lugar. Walang lugar para siya ay isilang. Kumatok sila kung saan-saan, sila Joseph and Mary, pero wala eh. Walang tumanggap kahit isang bahay panuluyan o mga bahay na kinatok nila. At hanggang ngayon, ganun pa rin kung minsan may lugar siya sa tema, pero wala sa puso. Minsan, puno lang talaga ang in sa ating buhay. No vacancy, Lord. Sorry. Sa puso mo. Nandiyan eh. Mahal mo siya eh. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Karaniwan nangyayari, nandiyan siya, pero ano nangyayari? Natatakpan. Natatakpan ng kung ano-ano. Dami yung plano eh. Dami mo nga. Sa cellphone nga, reminder mo, haba. Si Kristo, nandun ba sa reminder mo? Nasa reminder mo ba? Kung ang yung reminder ang mga 30 items. Hanggang sa Pasko, ito yung, para hindi ko makalimutan lahat ng ito.
O si ganon, bibigyan ko ng ganyan. O yung lugar na yun, pupuntahan ko yan sa date na ganyan. Mamamasyal kami doon sa date na ganyan. Isasama ko yung family ko sa date na ganyan. How about Christ? Nandun ba sa reminder? Sana. Sana all, sabi nga ni Kristo. Sana all. Nainggit siya eh. Hindi mo siya sinama eh. Sabi ni Kristo, sana all. Kung sasabihin sa'yo ng Panginoon ngayong gabi nito, ano yung ma-feel mo? Kapag sinabi ni Lord sa'yo, sana all. Sana nandiyan ako sa reminders mo. What do you feel about it? The next question is, sino ba ang may birthday, human? Sino may birthday? Jesus Christ. Ba't ikaw ang umihingi? Sagot. Di ba kapag sinong may birthday, siyang binibigyan? Ba't ikaw humihingi sa akin? Nandy. Joke lang. Meron yung layap. Katunayan, siya ang pinanganak eh. Hindi naman tayo eh. Alam niya kung bakit siya pinanganak para ibigay yung sarili niya sa'yo. From the time he was born, may bit-bit na siya pasalubong sa'yo eh. Tapos every birthday, Lord, nasan? Lord, bakit ako wala? Bakit yung may TV? Bakit yung ganda ng regalo niya? Lord, nasan? From the time he was born, bit-bit na yung regalo mo. Nakalimutan niyo? Pag nga kasi sa Irene, sermon mula. Yes, kala niya, kala ni Sister Irene, nag-joke ako kagabi. Yes, it's true. Sermon niya ito. At ako na yung unang na-sermonan kasi naging abala po ako sa maraming bagay. In the last days, months. Minsan natatakpan na si Lord talaga sa buhay ko. I was the first. Ako yung unang nakarinig ng mensahe ito para sa akin ito. So here's to you. Sabi nga, bakit ka humihingi nung ipanganak siya, dala na yung regalo mo eh. Tapos every birthday, ikaw pa rin ang bibigyan. Of course, ikaw na yung magbibigay. Birthday niya eh. Tama po ba o tama? Tama po ba o tama? In Revelation 3:20, sayang, sana nagpalit na lang ako. Mamaya po pala yung exchange gift. Ang sabi sa Revelation 3:20, here I am. Si Lord ang nagsasalita, maawa tayo sa kanya. Here I am. Kinig ng salita niya and opens the door at binuksan yung kanyang pintuan. I will come in and eat with that person and they with me. Kapag ako ay inanayahan nila, kapag ako ay sinagot nila yung aking panawagan, makikikain ako sa bahay nila. Di ba ito yung isang pagmamakaawa ng Diyos? Nagmamakaawa siyang, kayo nandiyan, makinig mo na kayo dito. Okay. Nagmamakaawa siya, makinig tayo. Di ba? Dito parang nakikiusap pa siya. Ang Panginoong Jesus ay hindi po namimilit. Hindi tayo pinipilit. Hindi pamimilit ito. Request niyo to. Hangaran niya to, napapansin mo siya. At kapag napansin mo siya, bubuksan niya yung pintuan at yayayain kang kumain kasama niya. Without doing anything, without thinking anything, without planning anything, just open the door for Christ tonight and receive Him. Receive Him as your VIP. Kapag VIP, kapag kinakausap ka niya, di ba? Hindi ka kumakalapit sa katabi mo, hindi ka nagsa-cellphone, hindi ka nag-dead dream.
Focus on that VIP. Sino yung VIP today? Lord Jesus. Focus. Focus tayo sa kanyang panawagan. Huwag natin hayaan siya pa magmakaawa sa atin. Sabi ko nga, ang Panginoong Jesus ay hindi namimilit pero patuloy na umaasang pagbubuksan. Patuloy siyang umaasang pansinin. Sabihin na natin, KSP siya. Bakit KSP? Hindi mo pinapansin eh. Natatakpan siya sa maraming bagay sa buhay mo na hindi mo minawalis para makita mo siya. Sa katunayan, maraming taong kanyang kinakatok po. Maraming tao na kanyang kinakatok. Pero mas mapalad tayo na nandito ngayon. One time in our lives, pinagbuksan natin ng Panginoon. And I praise that for you and for me. Kasi wala naman po dito ngayon. Kaya nga nandito kayo eh. Kasi we are one spirit, one time in your life. Pinansin mo eh. Pinansin mo yung invitation niya eh. Di ba? You receive Him as your Lord and Savior. Kaya nga we're so blessed. Kasi one time in our lives, pinansin natin siya. Pero hindi po doon natitigil ang lahat. Kapag pinansin mo siya, nung tinanggap mo siya, araw-araw mo siyang papansinin. Amen po ba? Amen. Ayaw mo ng KSP. The Lord is the KSP. He is a VIP all the time. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus Christ is the VIP all the time. Wala. VIP is Jesus Christ is the VIP all the time. Yung ba natipid? O yung iba natutulog? O yung iba natutulog talaga? Okay. Hindi po ako galit. Seryoso lang ako masyado sa sagot. Kasi, seryoso ako ng Panginoon dito. Sabi ko, gaganti ako sa kanila. Kagabi, seryoso ako ng Panginoon dito. Sinadyakan ako, sinuntok ako, kinurot ako. Sabi ko, ako lang ba, Lord? Gaganti ako sa kanila. Kaya kung nakukurot ka ngayon, ito'y isang paghihiganti. Ayan, tuloy. Ang Panginoon ay hindi pumasok sa palasyo. Hindi siya humingi ng VIP treatment, actually. Tinanggap niya ang sabsaban. Actually, in Philippians 2:7, it says, He made Himself nothing. Yung kanyang pagka-Diyos, inalis niya nung nakisalamuha siya sa atin. Ayaw na mag-VIP siya. Hindi basta-basta pumapasok ang ating Panginoon. Actually, kumakatok muna. Umaasang siya ay pagbubuksan po. Bakit? Kasi sa kabila ng lahat ng kanyang mga ginagawa sa buhay natin, mga pagpapala, mga biyaya na hindi na mabilang, mabuhat na ikaw ay panganak hanggang ngayon, umaasa pa rin ang Diyos eh. Kasi makakalimutan natin madalas. Dahil sa mundo, dahil sa mga bagay sa mundo, si Lord natatabunan. Kaya nga ba, umaasa pa rin siya na mismong kanyang mga anak ay papansinin siya sa araw-araw ng kanilang buhay. The next question, maraming question ko. Mamaya, pag hindi pa ako tumitigil dito, isa-isa na kayong pumila doon. Yung sinabi ni Kazel, short message si Pastor. Yan ang akala mo. Kaya. So the next question is, kung pumasok siya at nag-attend sa iyong celebration ngayon, di ba? Inaniyahan natin ang lahat eh. Bakit? Birthday mo ba? Bakit tayo nag-alaya? Birthday ni Lord. Di ba? At kapag birthday ni Lord, yung birthday celebrator, pupunta. Mag-a-attend, of course. So, kung pumasok siya at nag-attend sa ating celebration ngayon, saan mo siya pauupuin? Doon sa playground?
Doon sa tabi ng toilet. O doon sa tabi ng registration doon. Of course, sa gitna. Kung saan nararapat yung hari. Amen po ba? Kung saan nararapat yung hari na umupo sa kanyang trono. Of course, this is the, I'm not speaking of physical dito. When we invite the King, when we invite the God, the Lord of our lives, nasa sentro dito. Hindi dito. Amen! Nandito. Inambitahan mo siya eh. Birthday mo, Lord. Punta ka rito, birthday mo. Saan ako, sabi ni Lord, mamaya, pagkatapos sa stage, no! Mag-upisa pa lang yung party. Nandito na sa sentro. Ano yung kantang, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. To the beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus be the center of my life. Hanggang kanta lang si Lord. Gawin natin total life yun. Amen po ba? Sentro siya dito. He is the center of this celebration. Hindi ikaw. Hindi ako. Hindi yun. Hindi yung ganun. He is the center of this celebration. Can I ask you a question before I proceed? Patuloy ko ba ako? O galit na kayo? Sabihin po, yung tutut. Gagawin ko, sige. Magpapatuloy pa ba ako? Yes or no? Yes! Takot lang kayong ano ko eh. Kaya ni Jimwell eh. So, individually po, nangungusap po ang ating Panginoon sa oras na ito. Pero ba, bagong lahat, ako muna. Yun ang sinasabi niya. Sabi ko dito, these are the pictures of the shepherds. Ito po. Ito nasa sulok. Yan, mga bida yan. Ito po. Ito yung pag-uusapan natin. Yung nakatingin. Tumitingin-tingin na gano'n sa malayo. Ang mga pastol na tumanggap sa sanggol na si Jesus ay hindi mga VIP. Hindi galing sa mga religious elite na tinatawag. Hindi mga sikat na mga tao, mga outcasts, mga palaboy, mga marurumi. Pero sila yung unang nakarinig ng salita. Sila yung unang nakarinig ng paanyaya ng Diyos sa isang napaka great event. Ang sabi po sa Luke 2:16 sa Tagalog, thanks be to God. Hindi, wala pa dyan. Ang sabi dito sa Luke 2:16, they hurried off. Ang sa Tagalog yun, nagmadali silang pumunta roon. Nung nabalitaan nilang mayroong Messiah na isisilang, hindi nagpatay-patay. Nagmadali tumakbo. Ito sila. Nagmadali po. At natagpuan nila sina Maria, Jose, at meron ng sanggol na nakahiga sa sabsaban. That is Luke 2:16. They hurried off. Mabilis. Alam ng mga pastol na ito kung sino ang dumating, kaya nga hindi sila nagsayang ng panahon na magpunta roon. At damayan sina Joseph and Mary. Minsan, ang mas handang tumugon ay hindi ang may alam, kundi ang may puso. Di ba ang daming marunong na tao? Ako po actually, patawarin ako ng Diyos, pero mas pinipili kung pumunta po dun sa mga squatters area. Kapag mayroon kaming mga outreach, saan tayo pupunta? Meron na po tayong program, Pastor. Saan ba yan?
Kapag po yung mga lugar yung class na lugar, parang magpe-pray ko mo ng matagal. Pero marunong yung mga nandyan. Inglesera yung mga yan. Bakit hindi mo nagtanggapin dyan? Pero pag mga poor, ganado yan po yung kanyang lingkod. Kasi, ito na naman siya. Walang alam. Walang pera. Pero may puso. Yung po hinahanap ko sa ministry. Hindi yung maraming alam pa sa akin. Halos tabunan na niya ako. Hindi yun. Ano yung hinahanap ko? Makaantabay dito. Puso po. Hindi po kailangan yung marunong. Hindi kailangan yung mayaman. Kahit walang mayaman sa atin, okay lang po. Basta may puso sa Panginoon. Amen po ba? Matulad ng mga ito po. So in 2 Corinthians 9:15, it says, "Thanks be to God for His indescribable gift." Ano yung indescribable gift? Yung sa baba po. Salamat daw sa Diyos dahil sa Kanyang di mailarawang kaloob. Ang dami mga regalong nakabalot ngayon sa ating pagdiriwang. Pero may regalong nakahalo dyan, hindi nyo alam, na hindi magandang pagkakarap. Walang design, actually hindi ka aya-ayang tingnan. Pero ito ang tinatawag ng Biblia na regalong di mailarawan. For His indescribable gift. Hindi mo mailarawan. Ano hindi mailarawan? Hindi mo mailarawan sa ganda ng laman nung sarsaba na ito. Napakapangit, napakababa, napakabaho. Pero yung laman nito, hindi mo mailarawan sa ganda ng nilalaman. So dito, may regalo, yun nga po, ito ang tinatawag ng Biblia na regalong di mailarawan. Minsan nakala natin ang pinakamahalagang regalo ay pera, pagkain, gadgets. Yes, magpapasaya naman sa tao yan. Don't get me wrong. Pero, may mas malalim dyan na magpapasaya sa'yo. Magpapasaya sa'yo forever. Yun ang magbibigay joy, hindi happiness. Kasi yung mga gadgets, pera, lahat-lahat ng yan, nakikita mo, nagbibigay lang yan ng happiness kasi happy, galing sa happiness. Kapag wala ng happen, kapag wala ng ganap, malulungkat na muli. Tandaan ito. Kapag wala ng ganap, kapag wala ng happiness, yung happiness, mawawala yan. Pero this indescribable gift na nakapaloob dito sa major nito, when you receive this indescribable gift, you will have joy in your heart. What is joy? Yung joy that is joy within you. Na kahit na anumang naranasan mo sa buhay, maraming problema, maraming mga suliranin, halos pasang-pasang mo na yung problema ng mundo, pero hindi nawawala yung joy. Yun po ang hatid nitong mabaho dito. Gusto mo ng happiness o joy? Gusto mo ng happiness o joy? Gosh, joy. Joy can bring you happiness. Joy can bring you peace. Amen. Peace ang hinahanap natin. Hindi pera. Yung pera po, hindi makakapagbigay ng peace yan. Sandali lang yan. Kapag nakabayad ka na kay Judith, kapag nakabayad ka na kay Jonah. Ano ba yung Jonah? Jonah. Julie. Kasi yung Judith, pa-Jew pa lang. Kaya kapag Jonah talaga. Bago yan, ha? Bago yan. So, kapag lumipas na yun, balik na naman yung lungkot. Pero this joy, kahit na patong-patong yung Jonah, patong-patong yung Judith, wala sa akin yan. Kasi tumataks na sa akin yung joy na dala ng Pasko ito. Amen po ba? Amen. Kung gusto niyo matapos na ito, lakasan niyo yung amen niyo. Amen. So, because the greatest gift was never money.
was never success or blessings, material blessings. It is this gift here. This is the indescribable gift na binabanggit ng Biblia. Sabi dito, the greatest blessing is Jesus. Jesus, the greatest gift of all. Sabihin po natin, Jesus is the greatest gift of all. Sabihin po natin, Jesus is the greatest gift of all. Gusto nang matapos ng bandali. Maya-maya, masabihin ko yung pwede na kumain. Yung hindi nag-amen, hindi nag-response, basta dyan lang sila. Habang kumakain kayo, nakikinig sila. Okay po ba yan? Okay po. Okay, titingnan natin. Nakikita ko naman eh. Okay? Every act of giving, every sacrifice, every blessings we receive is a reflection lamang po ng malaking regalo ng Diyos sa kanyang mga anak. Reflection lang yun. So, siya ang hindi kayang ilarawan ng salita, hindi kayang tumbasan ng anumang halaga, hindi kayang bayaran kahit buong buhay pa natin yung binigay niya sa atin. Ang kahoy ng sabsaban at ang kahoy ng krus ay magkaibang anyo pero may iisang layunin. From the manger to the cross, parehong kahoy. Ay, wala na pala. Parehong kahoy. Pero iisa po yung kahulugan ng niya. In Matthew 1:21, malapit na po matapos. In Matthew 1:21, she will give birth to a son. Ito po yung sabi ng anghel kay Joseph. Na nung nalaman niya buntis na si Maria, i-divorce ko na ito. Yes, sabi niya, i-divorce niya. I-divorce ko ng tahimik. Kasi kung di niya mahal si Mary, nakita niyang buntis, isusumpong lang niya sa taong bayan, babatuin si Mary hanggang mamatay. Pero Joseph did not do that. Joseph actually broke the rule, the Moses commandments, yung law